Tatlong magkakapatid sina Jefferson. Nag-iisa siyang lalaki't panganay, kaya naatang sa kanyang responsibilidad sa negosyo. Ang dalawang kapatid na sina Tracy at Darla ay may kanya-kanyang mundo. May sariling dress shop si Darla at si Tracy naman may sariling salon. Gustuhin man niyang maging katulad ng dalawang kapatid ay hindi pwede. Bilang panganay, responsibilidad niya ang magulang. Bago nalagay sa maayos sina Darla at Tracy, marami silang pinagdaanang problema na nasolusyonan. May mga bagay kasi na hindi nila napagkakasunduan, lalo at parehong babae ang kapatid niya. Ang kanyang ama ay 60 years old na. Mahina, malabo ang mata at kasama na lang palagi ang kaibigan sa kung saan ito gustong pumunta. Naroong mag-golf, darts at iba pang sport. Ganto ang pinagkakaabalahan ng ama. Ang kanyang ina naman ay 50 years old na. Salon at shopping naman ang pinagkakaabalahan ng mga ito. Halos bihira silang magkita-kita. Lalo at nakabukod na silang magkakapatid sa kanilang magulang. Sa family dinner na lang sila nagkikita-kita tuwing katapusan ng buwan dahil iyon ang nakasanayan ng kanilang pamilya. Last month, nang umattend siya ng dinner ng pamilya, ay nagpagawa ng kasulatan ng kanyang ina na mag-aasawa na siya sa taong yun dahil lagpas na siya sa kalendaryo. 32 na siya next year, kaya tinakot siya nitong ipapakasal sa anak ng kaibigan sa negosyo ng dad niya na nagngangalang si Patricia. Kaya ngayon, kinuntsaba niya na ang best friend niyang si Ismael upang makahanap ng babaeng pwedeng maging asawa this year. At ang offer ay 10 million. Sinong babae ang tatanggi sa offer niya? Kaya panatag ang kalooban na mag-aantay na lang sa tawag ni Ismael. Pero hindi basta-basta ang babaeng gusto niya. Malinis, walang karanasan at babaeng hindi mukhang pera. Kailangan alam ang kasunduan nila dahil ang babaeng ito ang kanyang iyaharap sa mga magulang. Gusto niya iyong simple at madaling makasundo. Samantala, pasado 9:00 na ng gabi, pagkagaling ni Elaine sa trabaho, nadatnan niyang may kausap sa cellphone ang kanyang ama na halatang nakikipagtalo. Habang ang kanyang ina naman ay umiiyak. "Anak, Elaine, ang kuya Raymond nasa kulungan at kailangan ng perang pangpiyansa. Kanina nakasagasa siya at nasa hospital ngayon. Anak, gawan mo to ng paraan. Kailangan nating bayaran ng gastusin sa hospital ng batang na aksidente ng kuya mo. Anak, maawa ka sa kapatid mo." Pumapalahaw ang kanyang inang siya'y nilapitan. Habang siya, gulat na gulat sa narinig. Anong uunahin niya? Pangpiyansa ng kuya niya? Or pangbayad sa hospital ng nasagasaan nito? At saan siya kukuha ng pera? Isa lamang siyang trabahador sa department store. Maliit lang ang sweldo. Sapat para sa kanilang pagkain. "Inay, ano bang nangyari?" Kalmado niyang tanong kahit nagpapanik ang kanyang ina. Agad naman itong nagpaliwanag. 3 taon ng tricycle driver ang kanyang kuya. Nang makapag-loan sa kanyang GSIS, agad bumili ng tricycle dahil malaking tulong iyon sa kanilang pamilya. Ang kaso, wala pang 1 taon, nabalitaan niyang nakasanla at ginamit ng kuya niya sa pagpapakasal. Ni hindi man lang siya na-inform. Sinikap niyang matubos yun dahil wala naman siyang naipundar na kahit na anong gamit sa sarili, kundi iyon lang. Pero nang matubos, ang kapatid pa rin ang gumamit upang ipamasada dahil wala naman itong makuhang magandang trabaho. Nang makapanganak ang asawa nito, nabalitaan niyang isinanla na naman iyon ng kapatid pambayad ng hospital. Pero dahil wala siyang ipong pera, hindi niya iyon natubos agad. Pero sinabi ng kanyang kapatid na gawan niya ng paraan dahil wala itong panghanap buhay. Sa loob ng 2 taong kumita ang tricycle, hindi siya nakatikim or kahit mag-abot man lang sa mga magulang niyang kapatid, kaya hinayaan niya na iyon. Mabuti na lang at pinayagan pa rin ng kapatid niyang ibiyahe iyon pero nagbibigay ito ng boundary. Kaya napilitan ng kanyang ina na umutang ng 5-6 at siya na lang ang maghulog kada buwan. Sa gantong paraan ay mas magaan daw iyon kaysa biglaan niyang babayaran ng buo. Walang nagawa si Elaine dahil kahit ang kanyang ama, sinabihan siyang makiramdam sa kanyang paligid. Nakikitang naghihirap ang kapatid niya at siya'y masarap ang buhay. Gusto niyang maglabas ng sama ng loob,
Pero sinarili na lamang dahil kampi ang kanyang mga magulang sa panganay na anak. Halos 1 taon siyang naghulog sa hiniram na pera ng kanyang ina, kaya wala siyang naipon. Isa pa, siya ang gumagastos sa bahay. Wala naman kasing trabaho ang kanyang mga magulang dahil matatanda na. Pasalamat na lang siya at sariling bahay nila ito na minanapan ng kanyang ama mula sa kanyang lolo. Pero sa sobrang gipit talaga siya lagi. Minsan, nakakapangutang pa ng pamasahe sa kaibigang si Wilma. Pinayuhan na nga siyang layasan ng mga magulang at mag-asawa na lang din. Tutal maraming nanliligaw sa kanya. Ngunit tila, dagdag lamang iyon sa sakit ng ulo. Akala niya, matapos bayaran ang utang ng ina para matubos ang tricycle na yun, magiging okay na lahat. Subalit heto, mas mabigat pa ngayon ang nakaatang sa kanyang balikat. Pagod siyang napaupo sa sofa habang naririnig na nakikipagtalo ang kanyang ama sa kausap nito sa kabilang linya. Sa palagay niya, ang magulang ng batang nasagasaan ng kanyang kapatid. Tsaka niya nalaman na lasing palang nagmaneho ang Kuya Ray niya. Nanlulumo ang kanyang ama nang ibaba ang hawak na cellphone. Itutuloy nilang demanda kay Ray kung hindi natin mababayaran ang danyo sa anak nila. Aalis ako tahanap ng pera. Problemado ang kanyang ama. For the first time, ito ang gumawa ng paraan para sa kanyang kapatid, bagay na kanyang ipinagpasalamat. Palagi na lang siya. Napapagod na rin siya, kakasagot sa problema ng kapatid. Siguro sapat na yung naitulong niya noon. May pamilya na ito, kaya sana kaya na rin itong solusyonan ng sariling napasukang gusot. Gayunman, bilang kapatid, nais niyang tumulong, kaya kahit papaano, nag-abot siya ng pera sa ina. Yun na lamang ang natitirang pera sa kanyang wallet, ang kanyang huling sinahod. Umiiyak pa ang kanyang ina at naawa siya rito. Hindi niya talaga kayang tiisin ng magulang. Mahal kasi niya ang mga ito. Kinabukasan nga, nanghiram siya kay Wilma dahil 30,000 ang piyansa, bukod pa sa hinihinging danyos ng pamilyang naagrabyado ng kanyang kapatid. Kung bakit kasi lasing ito kahit na sinabing hindi sinasadya't walang gusto sa nangyari. Napahiram naman siya ni Wilma. Ang kaso, 5,000 lamang. Kulang pa rin pero ipinagpasalamat niya na iyon. Kinakabahan siya ng pag-uwi niya. Sumalubong ang kanyang ama sa kanya at may pupuntahan daw silang dalawa. Sinabi ng ina na ito daw ang sagot nila sa problema sa kanyang kapatid. Natuwa siya at agad na nagbihis. Nagtaksi sila ng kanyang ama patungo sa taong makakatulong sa kanilang problema. At ito nga raw ang pinuntahan nito kahapon. Ang lalaking ito ang sagot sa kanilang problema. Kaya nagtataka siyang napatingin sa ama. Sino ang taong to? Bakit kailangan siya nitong isama? Kinutuban na siya pagbaba nila sa tapat ng mataas na building. Anong gagawin natin dito, Itay? Nag-aalala niyang tanong. Pero sa halip na sumagot, isang lalaki ang sumalubong sa kanila. Matangkad, sa tansya niya ay nasa mid-30 ang edad. Gwapo at matikas. Nagpakilala itong Ismael sa kanyang ama at nakipagkamayan. Hindi pa rin malinaw ang nangyayari sa paligid niya, kundi lang nakitang nag-abot ng pera si Ismael sa kanyang ama. Pangunang bayad daw ito sa kanya. At doon niya napagtanto na ibinenta siya ng ama para lang magkapera. Kaya ora mismo, nagdesisyon siyang takasan ng kanyang ama. Walang pasubaling tumakbo palabas ng building na iyon at kahit kailan, wala na siyang balak pang magpakita sa kanyang pamilya. Palabas na sana si Elaine sa lugar na iyon nang bumangga siya sa bulto ng tao. Hindi man lang ito natinag sa lakas ng impact ng pagkakabangga niya. Bagkus, nahawakan pa siya nito sa magkabilang braso. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Jefferson na siyang nabangga ni Elaine. Nakita niya sa inosente nitong mata na takot at nahulaan niya dahil sa mga humahabol dito. Si Elaine naman ay hindi na pinansin ang tanong ng lalaki dahil hinahabol siya ng ama. Bagkus, madali siyang tumakbo palabas. Sinundan pa ito ng tingin ni Jefferson dahil sa amoy lavender ng dalagang nakakahalina. Nang makita si Ismael na kasama ng matandang lalaki na mabilis sumahabol sa babae, ay tila nahulaan niya na bago pa man magsalita si Ismael. Sorry bro, medyo sumablay ako ngayon.
Yung babaeng nakuha ko, takot pa yata sa lalaki. Sabay tawa sa kanya. I like her. Alamin mo yung pangalan at address niya then send it to me. Ako nang bahala sa kanya. Pakiusap niya kay Ismael bago tumalikod. Nagliwanag ang anyo nito. No, trabaho ko to bro. Ako nang bahala. At ikaw relax ka lang, okay? Nakasisigurong saad nito kahit sa tingin niya mukhang mahirap paamuin ng babae. Nagkibit balikat siya at tumuloy sa loob ng hotel na isa sa mga pinamamahalaan niya. May ka-meeting siya ngayon. Samantala, pasakay na si Elaine sa taxi nang maabutan ng kanyang ama. Agad itong pinigilan sa braso. Ano bang problema ha, Elaine? Ako na ngang naghanap ng paraan upang matulungan ng kapatid mo. Tapos ayaw-ayaw ka pa? Hindi mo ba alam na 10 milyon ang ibabayad sa atin ng bumili sa'yo? Galit ang kanyang ama na tila nagpapaliwanag. Napaiyak na si Elaine. Kayo ngang naghanap ng paraan, pero ako naman ang isinangkalan nyo. Sige nga itay, anak nyo rin naman ako ah. Simulat sa pool, sinagot ko ng lahat ng pangangailangan ng pamilyang to. Pero pati ba naman ako? Gagawin niyong puhunan? Pero hindi man lang nakonsensya ang kanyang ama. Sinabing nasa kamay na nito ang pera, kaya sa ayaw at sa gusto niya, wala na siyang magagawa pa. Hindi siya makapaniwala na nagawa ito ng kanyang ama, kaya sa kahit na anong paraan, tatakasan niyang mga ito. Pagdating sa bahay, narinig niyang may tinawagan ito. Sinabing nasa kamay na siya ng ama. Maaaring iyon ang taong bibili sa kanya. Ano bang nangyari? At umiiyak ang anak mo, Renato. Usisa ng kanyang ina. Nag-aalala itong tumingin sa kanya. Laura, wala na akong ibang maisip na paraan. Nakilala ko si Ismael. Naghahanap ng babaeng nag-aalok ng 10 milyon para sa kaibigan nito. Malaking tulong to sa anak natin, kaya ibinenta ko si Elaine. Nanlaki ang mata ng kanyang ina. Buong akala niya, nagulat ito sa ginawang kasamaan ng ama sa kanya. Pero nagkamali siya. Yun pala, na-amaze ito sa 10 milyon. Renato, ulitin mo nga ang sinabi mo. Ano ka mo? 10 milyon? Ulit na tanong ng kanyang ina sa asawa. Nadismaya siya sa narinig. Buong akala niya, kakampi niya ang ina. Pero mas pinaboran pa nito iyon. Nakiusap ang hayaan na lang at magbubuhay rin na naman siya. Lalo't mayaman pala ang lalaki. Hindi siya makapaniwalang isa ding masama ang kanyang ina. Ikinulong siya sa kwarto ng ama at nagbantang wag na wag siyang tatakas. Tinawagan niyang kaibigan at humingi ng tulong. Tatakasan niyang mga magulang at wala na siyang pakailam sa mga ito. Bahala na siya sa buhay niya at bahala na rin ang mga ito sa buhay nila. Weh, di nga. Hindi makapaniwala si Wilma sa kabilang linya. Alam kasi nitong mahal na mahal niya ang mga magulang at hindi niya magawang iwan. Seryoso ko, Wilma. Tulungan mo ko please. Ngayon ay nagmamakaawa at umiiyak siya. Inulit pa nito ang tanong niya. Pero paano? Pupuntahan ba kita? Mag-aala superhero ko ganun? Wala siyang makuhang isagot. Ano nga bang dapat? Pinihit niyang si Radora. Nakalaki yun. Desidido talaga ang kanyang mga magulang na ibenta siya sa taong hindi niya kilala. Mas pipiliin pa ng mga ito na mapasama siya basta nasa mabuti ang kanyang kapatid. Sinikap niyang makadaan sa bintana. Ang mahalaga, makatakas siya. Nangako naman si Wilma na aabangan siya sa labas ng bahay at pansamantala doon na muna siya sa bahay nito. Total ay malaki naman ang kwarto ng kaibigan. Naglagay siya ng konting damit sa bag at iniuna niyang inihulog sa bintana. Mataas ng kaunti at hindi niya kayang talunin. Kaya naman, gumamit siya ng telang makakapitan pababa. Bagaman nahirapan, sinikap niyang makababa dahil nagchat na ang kaibigang mag-aantay ito sa labas ng kanilang bahay. Sa kamalasan, bitin ang kumot na tinali niya. Kaya naman, napilitan siyang tumalon. Tiniis niya ang sumakit na paa at hinanap ang kanyang bag. Abot-abot ang kanyang dasal sa gagawing pagtakas. Tsaka lang ata siya nakahinga ng malalim nang marating ang gate at tuluyang nakalabas. Ngunit malaya na nga ba siya? Sa kabilang dako, kasalukuyang binabasa ni Jefferson ang article na ipinasa ni Ismael sa kanya tungkol sa babaeng natipuhan kanina. Siguro nga, nabigla ito kanina.
Mas maganda siguro kung kakausapin na lang niya ng personalang babae tungkol sa kanyang pakay. Bukas, siya na mismong lalapit sa babae upang ito ay makausap. Alam niyang hindi siya kayang tanggihan ng babae, lalo na at breadwinner ito. Para hindi matunton ng ama si Elaine, umalis siya sa dating pinapasukan at nag-apply sa isang club. Dito, malabo siyang matunton ng kanyang ama. Pansamantala, nakikituloy siya sa bahay ng kaibigan kahit nahihiya siya sa mga magulang nito. Pero sinabi sa sariling maghahanap ng apartment na matutuluyan kapag nakaipon na ng pera. Gabi ang pasok niya, kaya alam ni Elaine na makakaiwas siya sa mga magulang na naghahanap sa kanya. Walang makakapagsabing dito siya pumapasok. 3 araw na ang lumipas simula nang takasan niyang mga magulang at wala na siyang balita dito. Habang abala si Elaine sa mga customer, nakasunod naman ang tingin si Jefferson sa babae. Si Ismael ang nagsabi sa kanya na dito nagtatrabaho ang babae, kaya ilang gabi na rin siyang nakatitig lang sa dalagang bumihag sa kanyang puso. Maya-maya, nakita niyang may bumastos sa babae at pilit itong pinauupo sa mesa ng isang grupo. Mukhang natipuhan ng magandang dalaga at pilit pinainom ng alak. Pasensya na sir, hindi po ako nag-entertain ng customer. Waitress po ako dito. Tanggi ni Elaine sa nagpupumilit na lalaki. Miss, wala naman kaming masamang intensyon. Makikipagkaibigan lang. Sabi nito at panaysen niya sa lalaking pinuno ng grupo. Halatang may binabalak na masama ang mga ito sa dalaga. Pero pilit tumanggi si Elaine. Okay miss, inumin mo na lang to pagkatapos pwede ka nang umalis. Isang kupita ng alak ang inabot ng lalaki kay Elaine. May halo iyong gamot ng pangpainit. Tumanggi si Elaine dahil bawal sa trabaho. Ang kaso, pinilit ito ng isang lalaki. Wala nang nagawa pa si Elaine na nilagok na lang ang laman ng baso para makaalis na sa harapan ng grupo. Nakita iyon ni Jefferson pero hinayaan niya lamang. Wala naman siyang nakikitang mali sa mga ito. Hindi naman hinaras ang babae. Sir, wala po ba kayong gagawin? Tanong sa kanya ng kasama. Sundan mo siya. Ihatid mo sa kwarto ko. Nagbigay siya ng card sa tauhan at bago sinimot ang isang basong alak. Ang lalaki naman, agad sumunod sa inutos ng amo. Sinundan ng tingin si Elaine na abala pa ring nag-serve sa mga customer. Pero natigilan si Elaine nang makaramdam ng pagkahilo. Napahawak siya sa kanyang sentido. Dama niya ang matinding init na kumalat sa katawan niya. Ang lakas din ng kabog ng kanyang dibdib. Hindi niya maunawaan ang sarili. At dahil sa kakatuwang nararamdaman, nagpasya siyang magpahinga na muna. Sa 2nd floor, may mga bakanting silid kung saan pwedeng magpahinga ang mga customer. Pero dahil lango si Elaine sa pinainom na gamot, hindi nito na malayang ibang kwarto ang kanyang napasukan. Mabilis itong humiga sa kama pagdating sa silid at parang sinisilaban ang kanyang pakiramdam na naghubad ng damit at tinodo ang aircon. Tsaka ito nakatulog na hindi namamalayan ng babae. Paglabas naman ni Jefferson sa banyo, nagulat siya sa babaeng nakahiga sa ibabaw ng kama na tanging maliit na saplot lang ang nakatakip sa buo nitong katawan. Napalunok siya sa kagandahang nakahain sa kanyang harapan. Sa unang pagkakataon, ngayon niya lang ito naramdaman sa isang babae. Hindi lang makamundong pagnanasang nasa katauhan niya ngayon, kundi may espesyal siyang pagtingin sa babaeng ito. Maya-maya, gumalaw ang babae at mahinang umungol. Dahan-dahang dumilat ang namumungay nitong mga mata. Tahimik itong tumitig sa kanya. Ngunit makikitang blanko ang ekspresyon ng muka. Ang init. Saad nitong lumiyad, hinaplos ang buong katawan. Bago tumayo at siya'y nilapitan, blanko pa rin ang ekspresyon ng muka. Sir, tulungan mo ko. Tanggalin mo ang init sa katawan ko. Yumakap ito sa kanya at idinikit ang mukha sa pisngi niya. Tila wala ito sa sariling katinuan na hindi alam ang ginagawa. Akala nga ni Jefferson, kaya niyang magtimpi dahil ayaw niyang samantalahin ang pangyayari. Ngunit hindi pala niya kaya. Mabilis niyang sinunggaban ng halik ang nagaanyayang labi nito
kasabay ang mahigpit na pagyapos at agad dinala sa ibabaw ng kama. Kinabukasan ay napabalikwas si Elaine ng bangon matapos mapagtanto na nasa loob na siya ng hindi pamilyar na silid. Bumungad sa kanya ang matipunong katawan ng lalaki na ngayon ay nagbibihis na ng polo. Mabilis niyang kinapa ang sarili matapos baluti ng takot. Paano siya nakarating sa lugar na ito? Sino ka? Anong ginawa mo sa akin? Naiiyak niyang tanong. Dama niya kasi ang sakit na nararamdaman sa gitna ng kanyang mga hita. Hindi niya malaman ang gagawin niya. Masyado kang mapang-akit kagabi, kaya hindi ko mapigilan ang sarili ko. At dahil may namagitan sa atin kagabi, magpapakasal ka sa akin. Pananagutan mo ang pang-aakit mo sa akin. Sabi ng lalaking kasama sa silid na iyon. Nakangiti itong tumingin sa kanya. Kasal? Huwag kang mag-alala. Naipagpaalam na kita sa boss mo. Heto. Mabilis na inilapag ng lalaki ang isang sobre sa ibabaw ng maliit na mesa. Pilit niyang inaalala ang nangyari kagabi, kung paano siya nakarating sa silid na yun. Nang mag-flashback lahat sa utak niya, nasapo niya ang kanyang sentido dahil kumirot iyon. Di pa nga niya nare-resolbahan ang mga unang problema. Heto't may panibago na naman. Tumayo siya ngunit bumulaga sa paningin ng lalaki ang walang sapin niyang katawan. Doon niya napagtanto na wala siyang kahit na anong suot. Bastos! Taranta niyang sigaw, tsaka pahablot na ibinalot ang kumot sa katawan niya. Nalingunan pa niyang nakangiti ang lalaki. Nakita ko na yan. Isa pa, akin ka na kaya wag ka nang mahiya. Magbihis ka na't ipakikilala kita sa magulang ko ngayon din. Hindi nawawala ang ngiti nito sa labi. Napamaang siya, mas lalong hindi nakakilos. Wala pa siya sa sarili. Tuliro pa ang utak niya pero heto, ikakasal na pala siya. Anong gagawin niya? Minabuting magbihis at harapin ng lalaki at pag-usapan ng nangyari. Tahimik si Elaine habang nakasakay sa mabangong kotse ng lalaking nakilala sa pangalang Jefferson. Ang lalaking tila bumago sa takbo ng kanyang buhay. Sa isang iglap lang, nawala ang iniingatan niyang pagkaberhen at heto, ikakasal na. Gusto niyang sisihin ang sarili sa nangyari, pero huli na ang lahat. Bago sila umalis ng club, formal itong nagpakilala sa kanya ng buo nitong pangalan. At wala na siyang choice, kundi sumama sa lalaking tila may hawak ng kanyang buhay. Ito kasi ang nag-resign para sa kanyang trabaho, at ang laman ng sobrang iniabot kanina ay ang kanyang huling sweldo. Naisip ni Elaine na kasalanan ito ng lalaking nagpainom ng alak sa kanya kagabi. Palagay niya kasi may halong kung ano sa nainom niya. Dahil magpahanggang ngayon, pakiramdam niya'y lango pa rin siya sa alak. May konting kirot pa sa ulo, bukod sa masakit na pagkababae. Paglabas nga ng kwarto kanina, halos hindi siya makalakad. Inalalaya naman siya ng lalaki at sinabing bubuhatin na lang patungong kotse. Kundi pa siya nagkukumahog na tumanggi. Anong iniisip mo? Untag ng lalaking nagmamaneho. Ilang segundo na nitong pinatatakbo ang sasakyan. Iniisip ko lang kung saan mo ko dadalhin. Tugon naman niya. Nag-chat na siya sa kaibigan na late siyang makakauwi. Tsaka niya na ikukwento ang nangyaring ito sa kanya kapag nagkita silang dalawa. Sa place ko, we have something very important to talk about, Elaine. Hula ni Elaine tungkol iyon sa nangyari sa kanila. Sa isang banda, mabuti na rin yun kaysa matagpuan siya ng magulang. Tsak na ibibenta pa rin siya ng ama sa hindi kilalang lalaki. Walang pinagkaiba pero at least alam niyang hindi masamang tao si Jefferson. Nararamdaman niyang hindi siya nito sasaktan. Pagdating sa bahay na sinasabi ng lalaki, bumaba sila ng kotse. Hindi kalakihan ng lugar, subalit puno ng karangyaan sa loob ng bahay. Sa pinto pa lang, sinabi ng lalaki na may stay out itong maid na siyang nagluluto, naglilinis, maging paglalabas sa mga damit nito. Every other day ang paglilinis at nagluluto ito ng ulam na ini-stack lang sa ref, tsaka na lang nito iinitin. Every Sunday naman ang paglalaba at pamamalansya. Pero sinabi nito na kapag ikinasal silang dalawa, kukuha ito ng isang maid na makakasama nila sa bahay. Pero sir, hindi pa ako ready sa kasal. Jefferson na lang ang itawag mo sa akin. Masyado kang formal. Halos alalayan siya nitong umupo sa sofa.
At dahil nandoon si Aling Selma na katulong nito, nagpahanda agad si Jefferson na makakain para sa kanilang dalawa. Mabait si Aling Selma. Ma'am na agad ang tawag sa kanya at ipinakilala pa siyang GF ni Jefferson. Hindi nagtagal, tinawag na sila upang mag-almusal. Kumain ka ng marami para makabawi ka ng lakas. Habang pinaglalagay ng pagkain sa plato, wika ng lalaking nakangiti sa kanya. Napatitig siya kay Jefferson. Unang pagkakataong may nag-atima sa kanya. Hindi niya kaya naranasan yun sa kanyang pamilya. Ni hindi siya tinanong ng mga ito kung okay lang ba siya. Tila puro problema ang nadadatnan niya sa bahay. Sa ibang tao niya panaramdaman ng pag-aasikaso. Bakit ang sobrang bait nito? Kahit estranghero itong dumating sa kanyang buhay, napakadaling naging panatag ang kanyang loob sa lalaki. Salamat, Jefferson. Tanging iyon lang ang kanyang nasabi. Matapos kumain, sa kwarto sila tumuloy. Doon nila pinag-usapan ng tungkol sa mga magulang nitong gusto ng mag-asawa ni Jefferson. Dahil lagpas kalendaryo na ang edad ng lalaki at nais ng magkaapo ang ina. At kung hindi pa sila magpapakasal, ay mapipilitan ng mga magulang na ipakasal sa iba ang lalaki. Kasal lang at anak ang kailangan ng lalaki sa kanya. Bilang panganay ito ng pamilya. Hindi naman daw niya kailangang ma-inlove rito. Basta pumayag siyang ikasal sila at magkaanak. Sagot na ni Jefferson ang kanyang pamilya. Napabuntong hininga si Eileen. Dito din pala ang bagsak niya. Binigyan naman siya ng pagkakataon ni Jefferson na makapag-isip. Pero agad din siyang pumayag kahit wala namang nararamdaman sa lalaki. Ano? Ikakasal ka na? Tumakas ka pa sa ama mo pero sa kasal din palang bagsak mo. Gulat ang naging reaksyon ni Wilma pag uwi niya. Inihatid siya ni Jefferson sa tinutuluyan upang kunin ang kanyang mga gamit at simula sa araw na yun, kay Jefferson na siya titira. Napabuntong hininga siya. Mas okay na rin to, kaysa naman dun ako mapunta sa pinagbentahan sa akin ni Itay. Hindi ko alam kung masamang tao pala yun. Bakit sa taong kasama mo ba ngayon? Nakasisiguro kang may mabuting kalooban yan, ha? Tukoy ni Wilma kay Jefferson na kasalukuyang kausap ng papa ni Wilma sa sala. Hindi siya nakasagot. Friend, huwag kang magmadali sa pag-aasawa. Pag-isipan mo muna. Alam kong naguguluhan ka lang. Natatakot sa itay mo. Pero alam mo bang pag naikasal ka na sa Jefferson na yan, panghabang buhay mo ng commitment yan. Tsaka nasa na yung promise natin na sabay tayong ikakasal. Naiinis nitong sabi sa kanya na bahagya pang nakairap. Nakatakda kasi na mauna akong ikakasal kaysa sayo. Ito ang kapalaran ko. Siguro kung iba lang naging magulang ko, baka maayos ang buhay ko ngayon. Sa kabila ng masama ang loob niya sa nangyayari, hindi niya pa rin magawang kamuhian ng kanyang mga magulang. Ang totoo, iniisip niya kung nakalaya na nga kaya ang kapatid niya, kung nabayaran na ba ng mga ito ang danyos ng kapatid. Kapag naayos na ang lahat sa kanila ni Jefferson, tsaka niya babalikan ng mga ito para kumustahin. Matapos magpaalam sa best friend niya at sa mga magulang nito, ay isinakay na ni Jefferson ang kanyang mga gamit sa compartment ng kotse. Sir, ingatan at mahalin mo yung best friend ko ha, kundi lagot ka sa akin. Kausap ni Wilma sa lalaki. Hindi ito nagalangang sabihin sa gwapong kasama niya. Ang magulang ni Wilma napatingin pa sa kaibigan at pinandilata ng mga mata ang kanyang kaibigan. Nangako naman si Jefferson na magiging maayos siya sa poder nito. Pagkatapos, tsaka sila tuluyang umalis ng binata. Kabado si Eileen habang nagbabiyahe sila ni Jefferson patungo sa bahay ng magulang nito. Kanina, tinawagan ng lalaki na parating na sila at inaasahan na ng magulang ni Jefferson ang pagdating nila sa bahay ng magulang nito. Paano kung hindi siya matanggap ng magulang ni Jefferson? Katulad ng mga napapanood niya sa telebisyon na tinututulan ng mayamang pamilya ang pagmamahalan ng dalawang bida dahil sa hindi sila pareho ng katayuan sa buhay. Although, wala naman talaga silang relasyon ng lalaki. Jefferson, kinakabahan ako. Saglit siyang nilingon nito. Wala kang dapat alalahanin sa magulang ko, Eileen. Mababait sila. Hindi ka dapat matakot. Nahulaan ka agad ng lalaki ang laman ng kanyang isipan. Hindi naman maiwasang mag-alala. Mahirap lang ako samantalang ikaw. Umiling ang lalaki. Trust me, okay?
Kasabay nitong hinawakan ng kanyang isang palad habang ang isang kamay naman ni Jefferson abala sa manibela. Napatingin siya sa kamay nilang dalawa. Siguro, makakampante lang talaga siya kapag totoo ang nararamdaman nila sa isa't isa. Yung hindi lang dahil pinangakuan siya ni Jefferson ng magandang buhay, maging ang kanyang pamilya. Sure ka Jefferson ha? Ngumiti itong muli sa kanya. Tila basang ngiting iyon, nagsasabing wala siyang dapat ipag-alala. Kaya naging panatag ang kanyang loob. Binitiwan na rin ito ang kanyang palad. Nang iparada ni Jefferson ang kotse nito sa tapat ng isang mataas na gate, napatingin siya sa gawin ng nobyo. We're here. Nilingon siya nitong nagbuzzer. Agad bumukas ang gate at ipinasok ng lalaki sa malawak na gate ang sasakyan. May sumaludo pang gwardya. Pagbaba nila ng kotse, bumungad sa paningin ni Elaine ang dalawang palapag ng magarang bahay. Tila nanliit siya nang pumasok na sila. Mabuti na lang talaga, hindi siya dito ititira ni Jefferson, kundi ay nakakahiya. Bakuran lang ng mga ito ang lawak ng bahay nila or baka mas malawak pa. Narinig niyang tumikim si Jefferson kaya napalingon siya sa gawin nito. Nakangiti ang binata sa kanya na nakapagbigay gaan sa kanyang kalooban. Pinatawag kaagad ni Jefferson sa katulong ang mga magulang ng lalaki na agad din namang bumaba. Nakipagbeso agad ang mami dito sa kanya at siya'y niyakap. Welcome to our family, iha. Wika ng ginang sa kanya. Masayang masaya ito habang ang dad naman ni Jefferson binati siya bago sila dumulog sa hapunan. Magiliw siyang in-interview ng ina nito at kung paano nga ba sila nagkakilala ni Jefferson, paano sila na in love sa isa't isa. Lahat yon ay si Jefferson ang sumagot na para bang pinag-aralan na nito lahat. Paniwalang paniwala naman ng mga magulang ni Jefferson na talagang nagmamahalan silang dalawa. Sa harap ng mesa, pinagsisilbihan siya nito na para bang totoo silang magkasintahan. Agad ay nais isaayos ng ina ni Jefferson ang kanilang kasal dahil excited nga itong magkaapo. Laking pasasalamat nga ng ginang na may kasintahan ng panganay na anak na sinagot naman ni Jefferson ng oo at nais na rin ng lalaki na magkaanak silang dalawa. Naging panatag tuloy ang loob niya sa harapan ng mga ito. Mabait naman kasi talagang magulang ni Jefferson. Ang mom at dad nito tila pamilya na siyang ituring. Ang tanging problema lang niya ngayon ay gustong makilala ng mga ito ang kanyang mga magulang. Paano nga ba niya ihaharap sa mga ito ang mga magulang? Bilib ka na ba sa akin? Nakangiting tanong sa kanya ni Jefferson pagkaalis nila after dinner sa bahay ng mga magulang nito. Napatingin siya sa lalaki. Masaya ba itong napaniwala ang mga magulang sa pagsisinungaling nila? Paano mo nagawain sa magulang mo, Jefferson? Bahagya siyang kumunot ng noo. Samantalang heto siya nakukonsensya. Sinabi ng lalaking nagmamahalan sila at matagal na silang magkasintahan, gayong hindi naman iyon ang totoo. Elaine, pwede nating tutuhanin ang lahat pero hindi kita mamadaliin. Alam ko namang mai-inlove ka din sa akin. Napatitig siya sa lalaking nasa driver's seat. Ano pa nga ba nga hanapin niya sa lalaking to? Hindi nga malayong mangyari na ma-inlove siya kay Jefferson, lalo na't mabait itong tao. Hindi siya nakasagot sa sinabi ng lalaki. Kung pwede na nga ba nilang tutuhanin ang lahat ng yun. Pero sa puso niya, malaki ang chance na mahalin niya ito. Ngunit hihintayin niyang dumating ang araw na iyon. Pagdating nila sa bahay, inihatid pa siya nito sa kanyang silid. Magpahinga ka na. Bukas, ihaharap mo ko sa magulang mo. Gusto ko silang makausap. Kinabahan siyang nakatitig dito. Hindi pwede ang nais nito. What? Gusto mo bang dyan ako matulog sa kwarto mo? Pabirong tanong nito sa kanya na may pilyong ngiti sa labi. Pumasok ito sa kanyang silid. Hindi yun, Jefferson. Ano kasi yung magulang ko. Hindi niya maituloy ang sasabihin. Paano ba ipapaliwanag sa lalaki kung anong klaseng magulang mayroon siya na nagawa siyang ibenta? Naramdaman ni Jefferson ang pag-aalangan ng dalaga at kita niya ang takot na rumihistro sa mga mata. Walang kaalam-alamang dalaga na siya ang lalaking bumili rito ng 10 milyon na ngayon ay tinatamasa ng mga magulang nito ang perang galing sa kanya. At iyon ang hindi niya pa nasasabi kay Elaine na alam niya kung paano ito ituring ng mga magulang. Bukas,
malalaman ito. Alam na ba ng magulang ni Elaine na nasa sa akin ang anak nila? Sinulya pa ni Jefferson ng kaibigang nasa loob ng kanyang office ng umagang iyon. Tinawagan niya ito para sa iilang katanungan. Nasabi ko na, Brad, ang kaso kulang daw ang 10 milyon. Gusto nga nilang makausap si Elaine at hinihingi ang address mo. Pero syempre, kailangan ko ng permiso mo. Ani Ismael, hindi nakapagsalita si Jefferson ng ilang segundo. Alam ba nila kung gaano kalaking halaga ang 10 milyon? Alamin mo kung saan nila ginamit ang pera. Dismayado ang boses ni Jefferson. Alam niya na kung anong dahilan ni Elaine at ganoon na lang ito nag-alangan para ipakilala sa kanyang mga magulang nito dahil halatang walang malasakit ang mga magulang sa dalaga. Ayon sa nalaman ko, napiyansahan na yung kapatid ni Elaine sa kulungan at nabayaran na rin ang danyo sa hospital. Natubos din ang nakasanlang tricycle at bumili ang mga magulang niya ng bahay para sa panganay nitong anak at nag-research ako, Brad, tungkol kay Elaine. Wika nito't nag-abot sa kanya ng dokumento. Ano naman to? Kunot noon niyang tanong habang inaabot ang bagay na iyon. Background check report. Ano pa ba? Hindi anak si Elaine ng mag-asawang Renato at Laura, kundi anak ito ng yumaong kapatid ng kinilalang ama ni Elaine. Hindi maikurap ni Jefferson ang mga mata habang binabasa ang laman ng dokumentong inabot sa kanya ni Ismael. Pinasadahan niya iyon ng tingin. At hindi alam ni Elaine na patay na ang biological mother niya nung isilang ito dahil nagkaroon ng infection. Sa tagal ng panahon, walang balak sabihin ng mag-asawa kay Elaine ang katotohanan. Dagdag pa ni Ismael sa kanya. Hindi lang nagulat si Jefferson sa nalaman, kundi nasaktan para kay Elaine. All these years, wala itong alam sa pagkatao nito. Nasaan ang ama niya? Tanong ni Jefferson sa kaibigan dahil hindi nito nabanggit sa kanya. Ang sabi sa akin ng isang ginang na na-interview kong kapitbahay lang din nila. May iba ng pamilya ang ama ni Elaine at nasa malayong probinsya. Mukhang nadisgrasya lang din yung ina ni Elaine ng lalaking yun at hindi pinanagutan. Galit na galit nga daw itong kapatid na si Renato. Kwento ni Ismael sa kanya. Gusto niya talagang malaman ng katotohanan. Anong dahilan? At itinago nila kay Elaine ang totoo. Brad, palagay ko, si Elaine ang bumubuhay sa pamilya niya. At kapag nalaman ni Elaine ang katotohanan, aalis sa poder nila ang dalaga. Ganoon mag-isip ang tiyuhin ni Elaine. Pinakikinabangan nila ito hanggat nasa poder siya ng inakalang magulang. Yun ang nakikita kong rason. Marahas na napabuntong hininga si Jefferson. Ngayon ay hindi pala totoong pamilya ni Elaine ang mga ito. Siya na mismo ang maglalayo kay Elaine sa kinilalang magulang. Hindi na rin siya interesado pang makaharap ang mag-asawa. Galit ang nararamdaman niya sa ginawa ng mga ito kay Elaine. Kaya kahit kailan, hindi niya nahahayaan pang makalapit isa man sa mag-asawang iyon kay Elaine. Laking pasasalamat niya at natuklasan ni Ismael ang matagal ng lihim sa pagkatao ng dalaga, kundi ay patuloy nito yung lolokohin. Kinagabihan, pag-uwi ng bahay, tulog niyang nadatnan sa sofa ang dalaga. Malinis ang buong bahay, maging ang silid niya, bago ang bedsheet, maging ang mga kurtina. Nagkaroon ata siya ng instant wife. Marahil napagod ito sa paglilinis at paglalaba, kaya nakatulog. Matapos magbihis sa kwarto, binalikan niya ang babae sa sala. Hindi niya na ito ginising, bagkos ay binuhat patungo sa kwarto nito at marahang inilapag sa ibabaw ng kama. Ingat na ingat siyang wag itong magising. Nang mailapag, nanatili siyang nakatitig sa babae. Naalala niyang napag-usapan nila ni Ismael kanina sa kanyang opisina. Tinatansya sa sarili kung sasabihin ba niyang totoo kay Elaine. Sa huli na pagpasyahan niyang sabihin sa dalaga ang totoo. Dapat nga matagal na nitong alam. Inutusan niya si Ismael na alamin kung nasaan ang puntod ng tunay nitong ina at siya ang magdadala sa babae. Matagal siyang nanatili sa silid na yon bago lumabas para magpahangin. Mataas na ang araw nang magising si Elaine kinabukasan at nadatnan niya si Aling Selma sa komedor. Magandang araw, ma'am. Sakto at inaantay ka na ni Sir. Nakangiting ani ng ginang. Di ba ho, hindi niyo schedule ngayon? Tinawagan ako ni Sir kaninang umaga at nakiusap na mag-stay in. Ayaw ngang pumayag ng asawa ko, kaya kinuhang driver ni Sir.
Ang totoo kasi niyan, ma'am, yung asawa kong yan, hindi makakain kapag hindi ako kasabay. Habit namin yung nagkakape bandang 3:00 ng hapon at doon namimiss niya ako. Humahagik-gik itong kinikilig. Nahawa tuloy siya at kung bakit, pumasok bigla si Jefferson sa kanyang isipan. Gusto niya ring nagkakape, tas background yung sunset. Pero napangiwi siya sa isipang yun dahil masyado siyang advance. Ang sweet nyo naman po ng asawa nyo. Malawak ang ngiti niyang sabi. Nai-imagine niya lang na baka tunay na pag-ibig na mayroon ng dalawa. Good morning. Bati mula sa kanilang likuran. Ay, ayan na pala si Sir. Naku Sir, tatawagin ko sana kayo't gising na si Ma'am pero napakwento ako. Mabutit nandyan na kayo. Sakto, maghahain na lang tuloy ako para sa inyong dalawa. Pakanta-kanta pa itong tumalikod na para bang kay gaan ng lahat. Napangiti siyang tumingin kay Jefferson. Good morning. Ikaw bang nagdala sa akin sa kwarto? Tanda kong nakatulog ako sa sala. Inaantay kasi kita. Bakit? May iba ka pa bang inaasahan? Pabiro nitong tanong at tumupo na. Ngingiti-ngiti pa. Wala no, nakakahiya naman kasi sa'yo. Dapat ginising mo na lang ako. Mahihiya ka pa ba sa akin? Ikakasal na tayo, Elaine, at magkakaanak na. Kaya dapat maging komportable ka sa tabi ko. Halos nasamid siya nang marinig ang katagang magkakaanak na. Kita niyang simpleng pagsulyap sa kanila ng ginang. Baka nga isipin itong may nangyayari na sa kanila kahit na hindi pa sila kasal. Kaya nilapitan niya si Jefferson at pasimpleng kinurot sa tagiliran. Pwede ba wag na wag mong sasabihin yun? Isipin mong ikasama tayo dito. Aray, sakit yun ah. Reklamo ni Jefferson at tumawa. Alam mo ma'am, ayos lang yon dahil nagmamahala naman kayo ni Sir. At hindi nyo na kailangang magtago sa akin dahil nako, napagdaanan namin ng asawa ko yung patagong ganyan. Humahagik-gik si Aling Selma habang siya'y nangangamatis ang muka sa hiya. 1 linggo lamang nilang inasikaso ni Jefferson ang kasal nilang dalawa. At habang papalapit ang araw na iyon, patindi ng patindi ang takot ni Elaine na magkaharap-harap sila ng kanyang mga magulang. Tuwing dinner kasi, umuwi sila sa magulang ni Jefferson at palaging nababanggit sa kanya ng mag-asawang Arconde ang tungkol sa magulang niya at wala siyang maisagot tungkol dito. Samantala si Ismael naman ay alam na nito kung saan ang puntod ng tunay na ina ni Elaine kaya nag-message ito kay Jefferson. Umaga iyon, sakto namang nasa banyo ang lalaki. Si Elaine naman kapapasok lang sa kwarto ni Jefferson upang tawagin itong mag-almusal. Wala ang lalaki pero naririnig niya ang lagaslas ng tubig sa shower kaya alam niyang nasa banyo. Nakuha naman ang atensyon niya nang may mag-pop up sa cellphone ng nobyo. Babae agad ang pumasok sa isip ni Elaine. Hindi naman imposibleng mangyari yun dahil gwapo si Jefferson. Baka may babaeng kachat ang lalaki o di kaya pwedeng sa trabaho. Kalaunan, tumawag si Ismael dahil walang nakuhang sagot mula kay Jefferson sa chat nito. Muling napatingin si Elaine sa cellphone ng lalaki nang biglang umilaw at nag-vibrate. Sinilip niya yun na kinabahan pa dahil tila pamilyar sa kanya ang mukha ng lalaking nasa profile. Ang lalaking ito ang nakita niyang kausap ng kanyang ama noon sa isang lugar. Magkakilala sila ni Jefferson? Paano nangyari? Kahit curious, hindi niya sinagot ang tawag na iyon ng kung sinong lalaki. Pero pinakailamanan niya ang ipinadalang mensahe nito kahit alam niyang maling pakailaman ng bagay na hindi sa kanya. Brad, alam ko na kung nasaan ang puntod ng tunay na ina ni Elaine. Bigla siyang kinabahan sa nabasang mensahe. Anong sinasabi nito? Bakit parang kilala siya ng lalaking kausap ng kanyang ama noon? Bakit parang walang nabanggit sa kanya si Jefferson? Napuno ng pagdududa sa puso ni Elaine. Mabilis niyang binitiwan ng cellphone nang pagkarinig na huminto ang ingay sa loob ng banyo. Tsaka lumabas ng kwarto ni Jefferson. Baka kasi malaman itong binasa niya ang mensahe nito. Saktong paglabas ni Elaine sa kwarto, siyang paglabas naman ni Jefferson sa banyo. At nakita niya ang paglabas ni Elaine. Kung ganun, pinuntahan siya nito. Pilyo siyang napangiti, pero naagaw ang kanyang atensyon nang tumunog ang cellphone at nakitang pangalan sa screen ng kanyang kaibigan. Brad, nabasa mo ba ang message ko?
Bungad sa kanya ni Ismael. Napakunot noon naman si Jefferson. Kalalabas ko lang ng banyo. I'll check. Sabi niya't napansing may mensahe nga si Ismael at ayon dito, alam na nito kung nasaan ang puntod ng tunay na ina ni Elaine. Gusto niyang kunin ang address, ngunit nakipagkita pa si Ismael sa kanya. Walang kamalay-malay si Jefferson na sinundan ito ni Elaine pagkaalis sa bahay. Dahil nga nagdududa ang babae kay Jefferson at sa lalaking kasabwat ng kanyang ama. Nasasaktan pa siyang lumapit sa dalawa habang nag-uusap. Pagbaba ni Jefferson sa kotse nito. Nasa tapat ng gusali ang dalawa at nagulat pareho nang siya ay makita. Anong ibig sabihin na to, Jefferson? Nagkatinginan ng mga ito. Hindi inaasahan ni Jefferson na sinundan sila ni Elaine. Sagutin mo ang tanong ko, Jefferson. Bakit kayo magkakilala? Pinagkaisahan niyo ba ako? Mabilis siyang nilapitan ni Jefferson at hinawakan sa kamay. Elaine, may kailangan kang malaman. Anong kailangan kong malaman? Namimilog ang mga mata niyang tanong. Naging tahimik naman ang lalaking kausap. Nag-aalala na nakatingin lang sa kanila. Sa halip na sagutin ni Jefferson ang kanyang tanong, dinala siya nito sa sasakyan at may pupuntahan nga daw silang dalawa. Hindi niya naman alam kung saan. Naiwan naman ang lalaking kausap nito kanina. Saan mo ko dadalhin? Dadalhin kita sa tunay mong ina, Elaine. Naalala niyang nabasang mensahe sa cellphone nito kanina. Kinakabahan tuloy siya sa bagay na naglalaro sa kanyang isipan. Puntod ng tunay niyang ina. Dama niyang mabigat na bagay na dumagan sa kanyang dibdib. Nanginig ang kanyang kalamnan sa katotohanang pumasok sa kanyang isipan. Marami siyang katanungan pero mas piniling manahimik muna. Pagdating nila sa puntod na sinasabing tunay nitong ina, napatanga siyang tumingin kay Jefferson. Inalam ko ang tunay mong pagkatao sa pamamagitan ni Ismael. Ako ang lalaking tinakasan mo. Naghahanap talaga ako ng babaeng pakakasalan at handa ako magbayad ng 10 milyon. At ikaw ang babaeng gusto ko, Elaine. Napalunok siya. Kung ganoon, si Jefferson ang lalaking tinakasan niya. Hindi coincidence ang pagkikita nila sa club. Talagang naroon ang lalaki't sinusundan siya. At nagtagumpay ang kanyang ama na ibenta siya ng walang kamalay-malay. Para siyang sinakal sa nalaman, sobrang bigat ng loob niya. Tinanggap nila ang pera mula sa'yo. Hindi mo sila tunay na magulang, Elaine. Namatay ang ina mo sa panganganak dahil sa infection. At ang nasa loob ng puntod na yan ang iyong tunay na ina. Nabaling ang kanyang luhaang mata rito. Kaya ba ibang tao siyang tratuhin ng mga inakalang magulang dahil hindi siya tunay na anak? Pero kung totoong tiyuhin niya ang kinilalang ama, magkadugo pa rin sila. Naging mabuti naman siyang anak sa mga ito. Pero bakit hindi niya nakuhang magandang pagtrato mula sa mag-asawa? Napaluhod siya sa paanan ng puntod ng kanyang ina at humikbi na nauwi sa hagulgol. Nasagot na ang kanyang katanungan kung bakit hindi pantay ang turing sa kanyang mga magulang sa kanilang dalawa ng inakala niyang kapatid. Inay, sayang, hindi ko man lang kayo nakita't niyakap. Buong hinanakit niyang usal habang umiiyak. Sobrang bigat ng kanyang loob ng mga sandaling yun. Paanong nagawang ilihim ng mga taong itinuring niyang pamilya ang katotohanan sa kanya? Halos habang buhay siyang nagsakripisyo para sa mga ito. Ni hindi na-appreciate lahat ng ginawa niya. Ngayon lang naging malinaw ang lahat sa kanya. Sa kanyang pag-iyak, naramdaman niya ang init ng palad ni Jefferson sa kanyang balikat. Tinabihan siya nito sa pagkakaupo at kinabig. Pwede kang umiyak sa balikat ko, Elaine. Hinagod nito ang kanyang likod. Sa ginawa ni Jefferson, mas lalong bumuhos ang kanyang mga luha. Sa ibang tao pa niya naramdaman ang pagmamahal at kapanatagan ng loob na hindi niya naramdaman sa mga kadugo niya. Kalaunan, napayakap na rin siya sa nobyo at mas lalo pang umiyak. Nawala ang agam-agam at pangamba sa pag-aakalang niloloko siya nito dahil sa nakita niya kanina. Sa halip na pumasok sa trabaho si Jefferson, mas pinili nitong samahan si Elaine. Ewan ba niya kung bakit sobra siyang nag-aalala sa babae? Wala itong kibo simula nang malamang patay na ang ina nito. Tahimik na umiiyak, ni hindi kumain ng tanghalian. Hetong at nagluto siya para sabay na silang magtanghalian sa kwarto nito. Pero hindi sumasagot ang babae, kaya naisip niyang baka tulog, kaya hinayaan na lang muna. Tsaka na ito kakatukin kapag okay na. Jefferson, ipasusundo ko si Elaine sa driver ha. Gusto ko siyang makasama ngayong mag-shopping.
Mamimili kami para sa souvenir sa kasal nyo. Kalaunan, tumawag ang kanyang ina. Ma'am, pwede next time na lang. Hindi kasi maganda ang pakiramdam ni Iling ngayon. Nasa kwarto't nagpapahinga. What? Tumawag ka na ba ng doktor? No need, ma'am. Hindi ko naman siya iiwan. Hindi na muna ako pumasok sa trabaho. Bumuntong hininga ito. That's good. Bukas ko na lang siya dadaanan dyan. Gusto ko pa namang ituro sa kanyang specialty ko. Marami pa namang pagkakataon, mami. Kami na mismong papasyal dyan. Promise sa Sunday. Maaga pa'y nandyan na kami. Tsaka lang yata sumigla ang boses nito. Sure ka ha? Aasahan ko yan. Sakto. Aanyayahan ko rin ang dalawa mong kapatid para naman makilala nila si Elaine. Naging excited bigla ang boses nito. Hindi halatang gusto ang babae. Okay ma'am, ibababa ko na to. Ikamusta ninyo ko kay daddy? Nang maibaba ang linya, napatingin siya sa pinto ng kwarto ni Elaine. Ano kayang oras ito lalabas? Nagbilin siya kay Manang na kapag lumabas si Elaine, sabihin sa kanya at may gagawin lang siya sa mini office. Si Elaine baka mo sir, di ba nagpaalam sa'yo? Nakita ko kaninang umalis. Ipagmamaneho nga dapat ng asawa ko. Pero sabi magta-taxi na lang daw at may importanteng pupuntahan. Baka matagalan pang bumalik. Pagkasabi nito ni Manang Selma ay tanging pagsara na lang ng pinto ang sunod nitong nakita na nilabasan ng amo. Naguguluhan na lang ang ginang. Anong nangyayari sa dalawa? Uso ba talaga sa kanilang walang paalam kapag umaalis? Kibit balikat ng ginang at tinungo ang naiwang gawain sa garden. Si Jefferson agad pinaharurot ang sasakyan upang sundan ang nobya. Alam niya kung saan ito pupunta. Tsak uuwi ito upang kumprontahin ng tiyahin. Kaya labis ang pag-aalala ang kanyang naramdaman. Hindi ito dapat umaalis nang hindi niya alam. Napamura siya nang maipit sa traffic. Wala nang pagbabago. Palagi pa ring traffic. Nahampas niya ang manibela nang makitang napakahaba ng traffic. Naisipan niyang tawagan si Elaine, subalit nakapatay ang cellphone. Marahil sinadya nito iyon. Lalo tuloy siyang nag-alala dito. Samantala, tahimik na dumating si Elaine sa bahay na naging tahanan niya ng ilang taon. Tahanan na puno ng kasinungalingan. Kumatok siya't pagkatapos, bumungad sa kanya ang asawa ng kanyang tiyuhin, ang babaeng inakala niyang totoong ina. Mabuti naman at nagawa mo pang magpakita sa amin pagkatapos mo kaming takasan, ha Elaine? Kapansin-pansin ang gintong hikaw at kwintas nito. Bakit? Di ba nga, nagpapakasasa pa nga kayo sa perang pinagbentahan niyo sa akin ng 10 milyon? Kulang pa yon, kapalit ng pag-aaruga namin sa iyo, Elaine. Pinakain pinag-aral ka, kahit na ang totoo. Halatang nagtitimping sabihin sa kanya ng tiyahin ng katotohanan. Kahit na ang totoo? Hindi kayo ang totoong magulang ko, ganun ba? Tanong niyang nanggilid ang luha. Wala siyang konsensyang nakita sa mga mata nito. Mabuti na rin naman at alam mo na ang totoo, Elaine. Magpasalamat ka na lang dahil napunta ka sa taong hihiga ka sa pera. Sa huli, utang mo pa rin sa amin kung bakit maganda ang buhay mo ngayon. Kung hindi dahil kay Renato, mabubulok ka na lang sa pinapasukan mo na hindi man lang makabili ng sarili mong gamit. Tama ka. Walang natira sa akin. Kinalimutan ko ang sarili ko nang dahil yun sa inyo. Puno ng sama ng loob niyang sabi. Sana nga naging masaya kayo sa ginawa niyo sa akin dahil hindi ko kayo mapapatawad na ipinagkait niyo sa akin ang katotohanan. Simula sa araw na to, wala na akong pamilyang katulad ninyo. Matapos sabihin ng kanyang sama ng loob sa kinilalang ina, umalis na siya. Ang akala niya, nakukonsensya ang mga ito sa ginawa sa kanya. Pero sa huli, ito pa ang malakas ang loob upang manumbat. Wala pa rin siyang nakuhang magandang pagtrato. Pagkaalis sa kanyang tiyahin, tumuloy siya sa kanyang kaibigan. Umiyak siyang isinalaysay ang natuklasan niya. Ano? Ulitin mo nga ang sinabi mo. Bulalas ni Wilma. Totoo lahat ng narinig mo. Wala nang tunay kong inapatay na. So kaya pala hindi ka nila binibigyan ng maayos na pakikitungo dahil hindi ka nila anak? Basihan ba yun para gawin nila sa akin to? Kahit hindi ako anak, naging mabuti naman ako sa kanila. Tinumbasan ko ng maayos ang pag-aarugang sinasabi sa akin ni tita. Kung alam ko lang ang totoo friendship, baka kinausap ko na lang ang mga magulang ko na dumito ka na lang sa amin. Naaawa itong hinaplos ang magkabila niyang braso. Lalo tuloy siyang naiyak sa mabait na kaibigan. Naisip niyang mabuti pa ang ibang tao.
Inalo naman siya ni Wilma at pinalitan ng naging topic nilang magkaibigan at nauwi sa kanila ni Jefferson ng topic. Tsaka pa pumasok sa isip niya ang lalaki. Hindi nga pala siya nakapagpaalam dito kanina. Nang buksan ng cellphone, 5 agad ang mensaheng bumungad sa kanya. Agad naman siyang nag-reply at sinabing na kay Wilma siya ngayon. Hindi niya na binanggit na nagpunta siya sa dating tinitirahan. Wala pang 15 minutes, gumarahin na ang sasakyan ni Jefferson at siya'y sinusundo na. Sobrang nag-alala ito sa kanya. Sabi pa ng lalaki, kung hindi lang ito na traffic, baka narating nito ang bahay ng kanyang tiyuhin sa pag-aakalang doon siya nagpunta. Please, pwede ba next time magpapaalam ka sa akin? Nag-aalalang sabi nito sa kanya. Minsan, gusto niyang isiping mahal siya ni Jefferson. Hindi man kasi nito sabihin pero nararamdaman niya. At sa tingin ni Elaine, mahal na rin niya si Jefferson. Kinabukasan, maagang gumising si Elaine, pambawi kay Jefferson. Ipinagluto niya ito ng agahan at gusto niyang sabay silang mag-almusal. Nais niyang magpasalamat sa lalaki sa lahat ng mga magagandang bagay na nagawa nito para sa kanya. Bakit ang aga mo yata, ma'am? Nadatnan niya si Aling Selma sa komedor. Naroon na rin ang asawa nito at nagkakape. Binati niya agad ang dalawa at ganoon din ang mga ito sa kanya. Gusto kong bumawi kay Jefferson. Kahapon kasi manang, hindi siya nakapasok sa office dahil sa akin. Nakangiti niyang sabi, wala nang bigat sa kanyang loob dahil sa natuklasan kahapon. Tila pa nga kay gaan ng kanyang pakiramdam. Basta yung feeling ng ibon na nakawala sa hawla. Nako, hindi mo nakita yung pag-aalala ni Sir sa'yo kahapon. Abay ipinagluluto ka pa ng tanghalian para makakain ka. Akala nasa loob ka lang ng kwarto. Nang malamang umalis ka, ayun, nagmamadaling umalis din para sundan ka. Sabi sa kanya ni Aling Selma. At mabuti nagpang-abot kayo. Saad ni Mang Tonyo sa asawa nito. Hindi na siya nagkwento pa sa nangyari kahapon, kundi tumulong na lang sa paghahanda ng iluluto. At sakto namang pagising ni Jefferson, nakahain na si Elaine. Nakangiti itong dumulog sa mesa. Akong nagluto niyan. Sorry kahapon na sobrang naabala kita. Nakangiting wika ni Elaine. Malambing na lumapit si Jefferson sa nobya at hindi mapigilan ang sariling hagkan ito sa labi. Parang na-miss niya si Elaine. Ang makita ito araw-araw ay sapat na sa kanya. Bonus pang inaasikaso siya nito. Nagulat naman si Elaine sa ginawa ng lalaki. Dahil nasa komedor pa ang mag-asawa at kita ng dalawa ang ginawa ni Jefferson. Ano ka ba? Nakakahiya. Bulong niya sa lalaki. Namumula ang kanyang magkabilang pisngi. Naku, lilinisin ko nga pala ang sasakyan. Nakangiting tumalikod si Mang Tonyo. At ako naman ay nagdidilig ng halaman sa garden. Kumain na lang kayong dalawa dyan. Sabi nitong ngingiti-ngiti rin at sumunod na sa asawa. Paano ba yan? Tayong dalawa na lang ang andito. Pwede na kitang halikan uli. Pilyo itong umiti at kinabig siya sa bewang. Napatitig siya sa lalaki at halos maduling nang tukain siyang muli sa labi. Teka, magpaprotesta pa sana siya ngunit mas lalo siya nitong hinapit. Nag-aalala ako sa iyo kahapon. Alam mo ba yun? Mahal kita, Elaine. Ang puso niya ay tumalon sa saya. Corny man, pero totoong naramdaman ni Elaine yung sobrang saya na ngayon niya lang naramdaman sa tanang buhay niya. Yung wala siyang ibang iisipin na tanging ito lang. Mahirap ipaliwanag. Mahal din kita, Jefferson. Tugon niya sa lalaki. Ang lapad ng ngiti nito na tila nanalo sa loto. Pinagsalikop nito ang 2 palad sa kanyang pisngi. I know, at nararamdaman ko yun, Elaine. Hinihintay ko lang na mag-confess ka. Sakaling hindi mo na kayang itago sa akin ang nararamdaman mo. Pabiro nito sa kanya na sinundan ng pilyong tawa. Tawa na kay sarap sa pandinig niya. Tagos sa kanyang puso. Mahina niya itong hinampas sa braso. Kahit in love pa ako sa'yo, hindi mangyayaring mauna ako mag-confess, no? Babae ako, nakakahiya yun. Pero Jefferson, thank you sa lahat ha. Masaya akong may isang ikaw na dumating sa buhay ko. Ngumiti ito at hinaplos ang kanyang magkabilang pisngi. Ako ang dapat magpasalamat sa tagal ng panahon. Akala ko manhid na tong puso ko at hindi makakaramdam ng ganito. Matapos nilang magpalitan ng ngiti at magpasalamat sa isa't isa,
Masaya nilang pinagsaluhan ang masarap na almusal na inihain nila ni Manang Selma. Pakanta-kanta pang pumasok sa office si Jefferson. Masayang-masaya siyang nalaman na mahal din pala siya ng babaeng mahal niya. "Brad, kamusta?" Nag-aalalang mukha ni Ismael ang nadatnan niya sa kanyang opisina. Hindi na kasi sila nakapag-usap kahapon matapos nilang maghiwalay. "She knows everything at..." Nakangiting ibiniti ni Jefferson ang sasabihin habang umiikot sa kanyang executive swivel chair at may nakaplastar ng ngiti sa labi. Nawala naman ng pag-aalala ni Ismael dahil sa nakikitang reaksyon nito. Siguro'y okay na ang dalawa. Umupo ito sa katapat na silya at tuminging nagtatanong sa kaibigan. "At ano?" Nabibiting tanong ni Ismael. "Mahal niya rin ako." Naiiling na nangingiti si Ismael dahil sa narinig. Halatang in love ang kaibigan. Hindi nito iyon kayang itago. Hindi nakakapagtaka dahil napakaganda ni Elaine. Walang sino man ang hindi mai-in-love dito. Maswerte rin ang babae dahil loyal ang kanyang kaibigan at nakikita niya ang magandang future ng dalawa. "Well, congratulations sa nalalapit ninyong kasal. Best man ako ah." "Sure." Pagkuway nagkamay ang dalawang magkaibigan. Naputol lang ang masayang usapan nang pumasok ang sekretarya ni Jefferson at sabihin ang mga schedule ng meeting niya ngayong araw. Wala siya kahapon, kaya tambak ang gawain. Sumabay na rin si Ismael palabas sa kanyang sekretary at nagbulahan ng dalawa. Hindi niya na nalaman ng paglipas ng oras matapos ang dalawang meeting sa maghapon. At heto, uuwi siyang may dalang punpon ng bulaklak para sa kanyang pinakamamahal. Si Elaine naman, inip na inip sa maghapon sa bahay. Palibhasa hindi siya sanay na walang ginagawa. Ayaw naman siyang patulungin ni Manang Selma sa mga gawaing bahay dahil kayang-kaya naman daw nito. Tanging kwarto lang ni Jefferson ang kanyang nilinis at pagkatapos nakatunganga na siyang maghapon. Kain-tulog lang ang ginagawa niya. Sa kanyang pakiramdam, nakakainip ang maghapon niya. Para sa akin, pagdating ni Jefferson, namilog ang kanyang mga mata pagkakita sa isang punpon ng bulaklak. Bigla ay kinilig si Elaine. "Yes, kanino pa ba? Siyempre sa mahal ko." Agad siyang hinalikan sa labi. "Thank you, Jefferson." Masaya niyang wika at hindi napigilang yumakap na rin sa nobyo. Sa malayo'y masayang nakamasid din ang mag-asawa sa dalawang magkasintahan. Araw ng kasal ni na Elaine at Jefferson. Habang naglalakad sa aisle, naiiyak siyang hindi mawari dahil sa matinding kaligayahan. Ang ilang taong sakripisyo niya sa kinilalang pamilya. Nakala niya wala ng katapusan. Pero dahil sa lalaking naghihintay sa kanya sa harap ng altar, ay natuldukan. Yung pagmamahal na hindi niya naramdaman sa mahabang panahon, ay napuna ni Jefferson sa maiksing sandali. Dagdagan pang mababait sa kanyang mga magulang nito at ang dalawang kapatid na itinuring siyang pamilya. Kaya nga ipinanalangin niyang hindi na matapos pa ang araw na iyon sa sobrang saya niya. Samantala, kung masaya at nag-e-emote ang bride, si Jefferson naman ay kalmado at may nakapirming ngiti sa labi habang walang kurap na nakatingin sa pinakamagandang bride niya. Ang nakakaakit at nakakahalinang kasimplahan ni Elaine na nakakapagpangiti sa mga bisitang naroon. Puno ng paghangang mga matang nakatingin sa babae. Walang makapagsasabing bakit si Elaine ang pinili niyang pakasalan dahil deserve nito. Umabot siya sa edad na 31 sa pag-iintay ng babaeng ihahatid sa altar. At ito nang nag-iisang babaeng bumihag sa kanyang puso. Natapos ang pag-iisang dibdib ng dalawa, na kapwa may mga ngiti sa labi, maging lahat ng kanilang mga bisita. Sa pinto ng simbahan habang papalabas ang bride, sinalubong ito ng maraming bisita upang batiin. Niyakap pa si Elaine ng dalawang kapatid ni Jefferson na sina Tracy at Darla. Kapwa masaya para sa kanilang kuya. Ang mami ni Jefferson mangiyak-ngiyak na siya'y niyayakap. Ang tanging tumayong magulang niya at sina Mang Tonyo at Manang Selma. Sinabi nila sa mga magulang ni Jefferson na ulila na siyang lubos. Hindi niya na kailangan pang hanapin ng ama sa malayong probinsya na hindi alam kung buhay pa o wala na. Para sa kanya wala na siyang ama, habang ang kanyang ina, bagaman hindi nakasama, mananatili ito sa kanyang puso. Best friend, congratulations ha, ang gwapo ng groom mo.
Yakap sa kanya ng best friend niyang si Wilma. Isa itong bridesmaid at pinakamasaya sa araw na iyon para sa kanya. Kung naiyak siya, syempre, naiyak din ito. Saksi kasi si Wilma sa paghihirap niya ng ilang taon. Ngayon ay maayos na ang kanyang buhay sa piling ni Jefferson. Hindi matapos-tapos ang batian at picture taking sa labas ng simbahan na umabot yata ng ilang oras bago sila nakaalis patungong venue. At pagkatapos ng celebration, may nag-aantay na yate sa mag-asawa patungo sa kanilang honeymoon. Sa cabin, sabik na si Jefferson sa kanyang asawa. Kundi lang nito alam na pagod ang babae sa kanilang kasal. Ipagpapabukas na lang niya ang kanilang digmaan. Pinagkasya lamang nila ang sarili na magkayakap at dinadama ang masarap na hangin ng gabi at may magandang view ng karagatan. Marami siyang planong gawin sa honeymoon nilang mag-asawa. Isa na doon kung papaano mabubuntis agad si Elaine. Yun kasi ang request ng kanyang ina. Ang magkaapo na sa taong yun at sisiguraduhin ni Jefferson na matutupad yun. Pagdating nila sa hotel na nakareserve sa kanilang dalawa sa isang isla, ay agad naligo pagdating, sabay silang nag-shower. At dito na sinimula ni Jefferson ang binabalak niya kagabi sa asawa. Nagsimula sa mainit na halik hanggang sa lumalim. Sabik na sabik ang lalaki bagaman puno ng pagmamahal na inangkin ang asawa. Paglabas ng mga ito sa banyo, hindi pa nakontento si Jefferson at nakaisang round pa sa ibabaw ng kama. Talagang desidido ang lalaki na makabuo sa kanilang honeymoon. Hindi lang naman dahil sa pagnanais ng kanyang mga magulang na magkaapo, kundi maging siya man, nais na ring magkaanak. Good morning. Breakfast is ready. Gwapong mukha ng asawa ang nabungara ng mga mata ni Elaine sa umagang iyon. 3 araw ang kanilang honeymoon dito sa lugar na ito at last day na nila ngayon. Hindi pwedeng magtagal dahil may trabaho ang asawa. Kahapon ay sinulit na nila ang araw ng pamamasyal kaya sa pagod, heto tanghali na siyang nagising. Ang tamis ng ngiti niya, kaya excited siya laging gumising dahil na rin sa ganitong eksena. Bumangon siya at nagbanyo muna. Naghilamos, nagtoothbrush at nagbihis ng maayos bago lumabas. Nakasandal pa si Jefferson sa hamba ng pinto paglabas niya at pilyong nakangiti. Alam niyang may naglalaro na naman sa isipan nito. Gusto kong sulitin ang araw ng pamamasyal. Sure, pagkatapos nating mag-breakfast. Pilyong sabi nito at niyakap siya bago sunggaban ng halik. At ibang breakfast pala ang tinutukoy ni Jefferson. Yung breakfast na nakakapangpahina, nakakasabik at nakapagpapaligaya pareho sa kanila. Napakasipag naman talaga ni Jefferson. Walang kapaguran pero ayos lang. Dahil tirik na ang araw nang bumaba silang dalawa sa hotel, tinungo na lamang nila ang katedral na nasa dulo ng isla. Katapat noon, bilihan ng mga souvenir. Nagpagawa sila ng parehong bracelet na may nakalagay ng pangalan. Hapon na sila nakaisip mag-swimming. Sobrang na-enjoy nila ang simpleng honeymoon na hindi man pinlano pero nangyari. Kompleto Ricardo yung tipong wala na siyang hahanapin. Kaya naman may ngiti sa labi nang bumalik sila sa Maynila. Akala ni Elaine tapos na ang problema niya sa kinilalang pamilya. Pero 1 week after ng kanilang kasal, nabungaran niyang tiyahin sa labas ng gate. Umiiyak ito. Saktong nasa office ang kanyang asawa sa mga oras na iyon. Elaine anak, tulungan mo ko. Nasa hospital ang ama mo. Kailangan ko ng pera. Maawa ka sa amin. Ganto magdrama ang tiyahin kapag may kailangan sa kanya. Yung pagtawag nitong anak pero hindi naman na ipaparamdam. Yung walang katotohanan, yung pakitang tao lamang. Pasensya na pero wala po akong pera. Elaine, nagmamakaawa ko sa'yo. Matitiis mo ba ang ama mong nag-aagaw buhay sa hospital? Pagmamakaawa nito at bigla na lang lumuhod sa harapan niya. Natigilan si Elaine sa ginawa ng kanyang tiyahin. Namamalisbis ang luha nito at bilang malambot ang puso niya ay naantig siya. Sa palagay niya hindi nagsisinungaling ang tiyahin. Pero hindi nangangahulugan na magbibigay siya ng pera. Ugali kasi ng mga ito yun. Nasa isip niya nang baka niloloko lamang siya nito. Inusisa niya ang ginang kung anong nangyari sa tiyuhin at kung bakit nasa hospital ito. Isa pa, paanong ganun kabilis na ubos ang perang galing kay Jefferson? Malaking halaga yun.
Kinuwento ng tiyahin na baon pala sa utang ang mag-asawa dahil nagsusugal ang tiyuhin at nakailang beses ginamit na collateral ang bahay na namana nito sa ama. Kaya nang makatanggap ng pera kay Jefferson ay tsaka nagbayad ang mga ito sa lahat ng utang at ang natitirang pera sinugal ng tiyuhin. Ganun kagarapal sa pera ang mga ito. Walang pakailam dahil sa hindi naman nila pinaghirapan. Ngayon nasa hospital ito matapos saksakin ng nakaalitan sa sugal. Noon, labis na ipinagtaka ni Elaine kung bakit ganoon kadaling maubos ang pera ng mga ito. Iyon pala, sugaro lang tiyuhin. Hindi man lang ito kinilabutan na humingi uli ng tulong sa kanya. Saan ito kumuha ng kapal ng muka? Napilitan siyang samahan sa hospital ang tiyahin upang i-check kung talagang naroon nga ang asawa nito. Wala na kasi siyang tiwala sa dalawa. At nakita niya ngang totoo ang sinabi ng tiyahin. May 3 saksak ang asawa nito. Naroon din ang anak na panganay. At dahil walang pera, walang pumapansin sa sugatang lalaki na dinadaan-daanan lamang. Halos mauubusan na ng dugo ang tiyahin at hinang-hina sa sakit na nararamdaman. Elaine, nagulat pa ang dalawa pagkakita sa kanya. Umiyak pa nga ang tiyuhin at nagpasalamat sa pagdating niya dahil kung hindi ito maaagapan, maaari itong mamatay. Inilipat niya sa isang private hospital ang tiyuhin dahil mauubusan na ito ng dugo. Doon ay agad itong inatima ng doktor. Sinalina ng dugo at tinahiyang 3 malalalim na saksak. Malakas lang talaga ang tiyuhin dahil hindi ito nag-collapse. Yung tita pa nga niyang halos himatayin sa sobrang takot na mawala ang asawa. Masama ang loob niya sa mag-asawa pero hindi pa rin niya matiis ang mga ito. Hindi nga niya magawang iwanan hanggat hindi nasisigurong okay ang tiyuhin. Kaya heto, inabot na siya ng gabi sa hospital at kanina pa tumatawag ang asawa. Saang hospital kita pupuntahan? Wag na Jefferson, pauwi na rin naman ako. Tanggi niya, ngunit makulit ang asawa na sobra itong nag-aalala sa kanya. Wala na siyang choice kundi sabihin kung nasaan siya. Pagdating, nag-aalala siya nitong niyakap habang ipinaliliwanag ang nangyari. Sabi ng tiyahin na baka karma raw iyon sa kanila dahil sa ginawa sa kanya. Nangako rin ng kanyang tito na magbabago. Yung iiwan ng bisyo at baka nga daw tuluyan niya ng kasuklaman ng mga ito at hindi niya nabigyan pa ng tulong pinansyal. Humingi rin ng dispensa ang mag-asawa kay Jefferson. Nahihiya nga daw ang mga ito sa asawa niya, pero sa kanya hindi. Ngunit labis siyang pinasalamatan ng tiyahin sa ginawa niyang tulong at sa tuwa, niyakap pa siya nito. Bali-baliktarin man kasi ang mundo, kamag-anak niya pa din talaga ang mga ito at hindi kayang tiisin sa kabila ng ginawa sa kanya or talagang may mabuting puso lang siya. Mabilis maantig lalo na kapag alam niyang kailangan. At lahat ng gasto sa hospital, sinagot ni Jefferson. Sino pa bang magbabayad? Wala naman siyang pera. Elaine anak, marami kaming naging atraso sa'yo. Isa na doon yung paglilihim namin ng katotohanan sa tunay mong pagkatao. Patawarin mo sana kami ng tita mo. Nang gumaling ang tiyuhin, humingi ito ng tawad sa kanya. Nagulat pa siya nang madatnan ng mag-asawa sa sala at inaantay siya. Hindi ko nga akalaing kailangan ko pang mag-agaw buhay bago ko ma-realize ang pagkakamali ko. Sorry anak. Dagdag pa sa kanya ng tiyuhin na medyo emosyonal. Hindi niya alam kung siya'y maniniwala. Hanggat wala siyang nakikitang pagbabago, ayaw niyang maniwala. At sa unang pagkakataon, kinamusta siya ng mag-asawa kung okay ba siyang tratuhin ni Jefferson. At kung pwede daw siyang umuwi at nangakong hindi nabibigyan ng problema. Mabuting tao ang asawa ko. Yun lang ang sagot niya sa mag-asawang nagtatanong tungkol kay Jefferson. Gusto rin naming makilala ang asawa mo ng lubusan. Sana okay lang sa'yo Elaine na madalas ka naming dalawin. Anang tita, tiningnan niya ang dalawa. Wala naman pong problema. Nagkatinginan ang mga ito. Nagpalitan ng ngiti bago nagpasalamat sa kanya. Hinintay pa ng dalawa ang kanyang asawa para personal ding magpasalamat sa tulong na naibigay ni Jefferson dito. Kaya inanyayahan na rin niya sa bahay na maghapunan ng mga ito. Habang kumakain sila, humingi ng pabor ang tiyuhin kay Jefferson na bigyan ng trabaho ang anak nito. Hindi naman tinanggihan ni Jefferson ng tiyuhin
Bagkus, pinapunta sa office nito ang nag-iisang anak na lalaki ng kanyang tito at tita. Salamat anak. Tsak na matutuwa nito si Ray. Pagod na rin kasi sa kakapasada. Kulang pa sa pagpapaayos ng tricycle ang kinikita niya. Sobrang tumal ngayon. Sabi ng kanyang tiyuhin na masayang masaya. Maging ang tita niya, abot-abot ang pasasalamat sa kanyang asawa. Habang siya, kinakabahan sa desisyon ni Jefferson, iniisip niyang baka magkalat lang ang pinsan niya sa kumpanya ni Jefferson. Pero sa bagay, hindi niya malalaman na nagbago na ang mga ito kundi mapapatunayan. Kaya hahayaan na lang niyang asawa tungkol dito. At siya, hihintay ng resulta ng pagbabago ng mga taong walang ginawang mabuti sa kanya. Congratulations, Mrs. Positive po. Nakangiting saad ng OB sa kanilang mag-asawa matapos sa mga test niya. 9:00 ng umaga matapos siyang isugod sa hospital ni Jefferson. 1 month pagkatapos nilang ikasal. Ilang araw nang masama lagi ang kanyang pakiramdam sa tuwing magigising. Isa na doon ang pagsusuka at madalas mahilo. Nag-cravings din siya ng maasim. Kaya naman hinala nilang mag-asawa, buntis na nga siya at hindi nga sila nagkamali. Thank you, Doc. Malawak ang ngiti nila ni Jefferson na nagpaalam matapos siyang bigyan ng mga advice bilang magiging isa na siyang ina. Sobrang saya nila pareho. Mula paglabas ng klinik hanggang sa makapasok ng kotse, nakaalalay sa kanyang asawa. Sinigurong maayos siyang nakaupo bago kabitan ng seatbelt. Sobrang saya ni Jefferson sa mga sandaling yun. Ang pinaka-iniintay niyang pagkakataon na magkaroon na sila ng anak ni Elaine ay dumating na. Labis-labis na pasasalamat ang kanyang nararamdaman na ngayon na agad itinawag sa mga magulang ang magandang balita. Nagulat na lang si Elaine ng kinahapunan. Makitang pumarada ang kotse ng kanyang biyanan at may dalang mga prutas. Congratulations, Iha. Heto na talaga ang pinakaiintay kong sandali, ang magkaroon ng apo. Thank you, Lord. Ang saya ko ngayon. Yakap siyang sabi nito. Medyo naluluha pa, bagaman nakangiti. Nagtataka siyang tumingin sa kanyang biyanan. Ang biyanang lalaki naman, binati siya't ngayon kasalukuyang kausap si Jefferson. Hindi ito pumasok sa office ng araw na iyon pagkagaling nila ng Ubigayni. Mami, paano niyo pong nalaman? Tumawag sa amin ng asawa mo. Sabay sulyap kay Jefferson. Tumingin ito sa kanila at tila nahulaan pa ng asawa ang kanilang topic kaya kinindatan siya nito. Sa unang buwan hanggang 3 buwan ng kanyang pagbubuntis, ay nakaagapay lagi sa kanya ang asawa. Naging maselan si Elaine sa kanyang pangamoy at pakiramdam. Mabilis magtampo at may mga pagkakataong wala sa mood. Mabilis ding uminit ang kanyang ulo. Ganoon din ang pagsama ng loob niya. Anong oras na? Bungad na tanong ni Elaine kay Jefferson na ikinagulat ng lalaki. Medyo masungit ang dating sa kanya ng tono nito. Pero hindi niya iyon pinansin. Sorry, medyo late ako nakauwi. May hinabol akong meeting. Hindi ko na malayan ng oras at hindi rin ako nakatawag. Nang akmang hahalikan ay umiwas ang asawa. Nagtatakang sinundan ito ng tingin ni Jefferson. Wala kasing paalam ang asawa na siya'y tinalikuran. Ilang araw niya nang napapansin na madalas na ganito si Elaine. Pati pabango niya ayaw nito. Kung minsan ayaw siyang katabing matulog. Sinundan niya ito hanggang silid. Nadatnan niyang nakahiga na ang babae. Nag-dinner na ako. Kumain ka na ba, love? Naglalambing niyang tanong. Hindi ito kumibo, kaya tumabi siya sa gilid ng kama at hinawakan ng balikat ng asawa. Mukhang wala talaga ito sa mood, ni hindi siya kinausap. Galit ba itong late na siyang nakauwi? Ayaw niyang natutulog na hindi sila okay, kaya mas lumapit siya sa asawa at kinintalan ito ng halik sa pisngi. Huwag ka na magtampo. Bukas maaga akong uuwi, okay? Sa halip na sumagot, bumangon ito dala ang kumot at unan. Anong nangyayari? Napasunod siya ng tingin sa asawang walang paalam na lumabas ng kwarto. Pipigilan niya sana ito, pero naisip niyang baka nagtatampo o di kaya mainit na naman ang ulo sa kanya. Maya-maya, hindi siya nakatiis at ito ay sinilip. Nakahiga sa sofa ang asawa at tulog na. Simula nang mabuntis si Elaine, napakalaki na talaga ng pinagbago nito. Matagal niyang tinitigan ng asawa bago nilapitan at marahang binuhat pabalik sa kanilang kwarto.
Last na talaga tong uuwi siya ng ganitong oras. Kinabukasan naman, 7:00 ng umaga, bago siya umalis ay tulog pa ang asawa. Naisip niyang baka magtampo na naman itong hindi siya nakapagpaalam. Kaya naman, nag-iwan siya ng sulat sa ibabaw ng mesa. Nag-order din siya sa isang flower shop ng punpun ng bulaklak at ipinadeliver na lang sa bahay para sa peace offering. Hindi siya sanay sa ganito. Kahit nasa office at busy, natitigilan siya at gustong tawagan si Elaine, kaso'y alam niyang tulog pa ito. "Ba't ganyan ang mukha mo, Brad?" Tatawa-tawa si Ismael nang madatnan siya sa office. Tambak ang trabaho niya at wala sa sarili dahil iniisip niya si Elaine. Apektado siya sa nangyayari sa kanilang dalawang mag-asawa. Bumuntong hininga si Jefferson at ikinuwento ang nangyari. "Baka na-realize niyang hindi ka niya na mahal, Brad. Nagsisisi siyang pinakasalan ka. Di ba nga kadalasan ng mga babae ganoon? Kapag pinilit mo yung damdamin nila, madalas talaga nagbabago." Naitukod ni Jefferson ang siko sa mesa at tumingin dito. "Nangyayari ba talaga yun? Nakita mo naman kung anong nangyari sa relasyon namin ni Cathy before. Binigay ko na't lahat ng 12 inches ko. Iniwan pa rin ako't pinagpalit sa okra. Hindi ako papayag na hindi na ako mahal ni Elaine. Kasal na kami, Brad. Mahal niya ako, sinabi niya yun at magkakaanak na. Eh di alamin mo kung bakit siya biglang nagbago. Napakasimple lang naman." Tulala na nag-iisip si Jefferson. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ng asawa. Matagal bago yun sinagot ang linya. "Hi, natanggap mo ba ang pinadala kong flowers para sa'yo?" "Nasa garahe. Sana pala hindi ka na nag-order. Hindi ako makahinga. Bahing ako ng bahing sa amoy ng bulaklak. Next time, iwasan mong magpa-deliver. Hindi nakakatuwa." Anito, hindi naman galit ang boses pero halatang iritable. Dinig iyon ni Ismael na nasa harapan pa din ng table niya dahil naka-loudspeaker. "I'm sorry, love. I didn't mean it. Sige, next time hindi na." Nag-aalala siyang bigla dahil malat ang boses ni Elaine at tila sinisipon din. Naisip niyang baka dahil sa bulaklak na ipinadala niya. Narinig niyang bumuntong hininga ito. "Galit ka pa ba sa akin? Babawi ako. Aagahan ko ng uwi, mamaya pa nga ako." "Okay." Tipid nitong sagot. Magbubukas pa sana siya ng topic pero nagpaalam itong maliligo. Kaya heto, nagmamadali siya para matapos agad ang trabaho sa office. Kaya hindi na rin nagtagal si Ismael dahil dumaan lang naman para silipin siya at kamustahin ang buhay may asawa. Ganoon ang naging senaryo nilang mag-asawa sa araw-araw. Sala sa init, sala sa lamig si Elaine. Hindi niya talaga ito maintindihan minsan. Pero dahil 12 inches ang haba ng pasensya niya at mahal na mahal niya ang asawa, siya na lang ang nag-a-adjust. Isa pa na sabi ng mami niya na natural lang sa ugali nito ang naglilihi. Naranasan din daw iyon ng mami niya kaya nakampante si Jefferson at nauunawaan kung bakit minsan okay ito sa alright at minsan mas malala pa sa inaakala niya. "Elaine, saan ka pupunta?" Umaga nang makita niyang bihis ang kanyang asawa. Papasok na rin sana siya noon sa trabaho. Naka-purple dress ito, naka-ponytail at napakaganda nitong buntis sa kanyang paningin. "Saan pa? Eh di gusto kong sumama sa sa office. Palagi na lang kasi ako nakakulong dito. Naiinip ako, Jefferson." Malambing itong yumakap sa kanya bago inayos ang kanyang necktie. Napatitig siya sa maamong mga mata nito. Anong nakain ni Elaine at sasama sa office niya? Bukod dun ay mabait ito ngayon. Mukhang wala siyang magagawa sa opisina. Dahil panigurado, na kay Elaine lang ang kanyang pansin at dahil good mood ito, sasamantalahin niya na lamang. Napangisi siya. "Sure, let's go." Hinalik-halikan niya ang asawa sa labi at pabuhat pang isinakay sa kotse. Nagpahatid pa nga sila kay Mang Tonyo at magka-holding hands na pumasok sa gusali pagdating. "Jefferson!" Masayang salubong ni Laura pagdating ng lalaking kanina pa inaantay. Sinadya niya talagang hingin kay Ismael ang address ni Jefferson dahil gusto niya itong makita ulit. Ngunit sabay natigilan ng tatlo na nagkatinginan. Si Jefferson nagulat pagkakita kay Laura na nasa kanyang opisina. Kinabahan pa lalo't kasama ang asawa. Si Laura naman nanlumo pagkakitang may kasamang babae si Jefferson. Hawak nito ang kamay at halatang may relasyon ng dalawa. At si Elaine na nagsalubong ang kilay pagkakita sa babae.
Nagring ang cellphone ni Jefferson at si Ismael ang tumatawag. Tsaka pa siya kumilos at sinagot yun. Sinabi nitong nangulit si Laura na kunin ang kanyang address sa office dahil gusto nitong mag-apply ng trabaho. Hindi na siya kumibo pa, pero lagot ito sa kanya mamaya. Pahamak ito. Kapag nagalit na naman sa kanya si Elaine, mananagot sa kanyang kaibigan. Pina-assist niya si Laura sa kanyang sekretarya. Pinakuha ang resume ng dalaga at tatawagan na lang kapag may bakante. Pero wala siyang balak tanggapin ito kung pagseselosan lang ni Elaine. Ayaw naman niyang palaging outside di Kulambo. Mag-iingat na siya sa susunod. Si Elaine naman, walang kibo kanina pa kahit na nakaalis na ang babaeng nag-aantay kay Jefferson. Hindi siya galit. Wala siyang nararamdamang selos dahil alam niya sa sariling mahal siya ng asawa. Basta wala siya sa mood. Habang si Jefferson naman, kung todo lambing sa kanya, pero waipek. Laking pasasalamat ni Jefferson nang tumawag ang kanyang ina at hinahanap si Elaine. Nag-aayang mamili ng gamit ni baby. Sumama ang kanyang asawa nang dumating ang ina. Kaya ngayon, naghahanda na naman siya kung papaano mawawala ang selos na naramdaman nito kay Laura kanina. Pansin pa naman niya kay Elaine, kapag galit, hindi nagsasalita, ni hindi niya alam ang iniisip. Madali niyang tinawagan si Ismael at sinabing gwardyahan si Laura para hindi na muling makalapit sa kanya. At tatawa-tawa lamang ang kaibigan sa kabilang linya. Tinawag pa siyang under disaya. Basta sa susunod, iiwas na lang siya sa mga babae bago pa sila magkasira ng kanyang asawa. Wala siyang pakailam kung yun ang tawag sa kanya ni Ismael. Basta ang alam niya, mahal niya si Elaine at gagawin niya ang lahat para sa ikabubuti nilang dalawa. Isang gabi, tahimik ang bahay nang umuwi siya. 5 buwan na ang baby nila sa tiyan ni Elaine kaya halatang halata na iyon. Sa huling check-up, kambal ang kanilang anak kaya inaasahan na nila pareho ang mas mabigat nitong pagbubuntis. Bukas ang bintana ng kwarto, walang ilaw at nakita niyang nakatingin sa labas ang asawa, nagpapahangin. "Hi love." Lumapit siya at hinalikan ito. Hindi umimik si Elaine, siya naman nagsimulang magbihis. "Pangit na ba ako, Jeff?" Kalaunan, narinig niyang humikbi ito. Nawala ang pagiging mainitin ng ulo ni Elaine, pero napansin niyang naging emosyonal naman ito. Madalas magtampo. Kapag hindi niya ito masabayan ng almusal or kaya sa sobrang busy sa office at hindi niya ito makumusta, basta na lamang tatawag na umiiyak. Bigla siyang nag-alala sa asawa at ito'y nilapitan. "What? No, hindi mangyayari yun, love. Ikaw ang pinakamagandang buntis na nakilala ko, okay?" Niyakap niya ito at lumuhod sa harapan ng asawa. Hinagkan niya ang tiyan nito, ang kamay, pisngi at labi. Mukhang napahinuhod naman niya ang asawa, kaya nag-aya na itong mag-dinner. Kailangan niya itong sabayang matulog na nakayakap, dahil kung hindi, paniguradong sasama ang loob nito at iba na naman ang iisipin sa kanya. Nag-research na siya sa Google kung paano mag-handle ng buntis na asawang tupakin, kaya alam niya na ang mga gagawin niya. Hindi na siya nangangapa. Ingat na ingat siya sa kanyang mga kilos, sa mga sasabihin at mga kakausapin. Minsan, tinatawagan niyang ina para samahan ng asawa nang hindi ito naiinip sa loob ng bahay dahil kung ano-anong pumapasok sa isip. Sa loob ng 9 na buwan na pagbubuntis ng asawa, hindi niya mabilang kung ilang beses sinikap niyang magtimpi ng presensya. At ngayon, sumisigaw ito sa sakit habang isinusugod nila sa hospital dahil kabuanan na ng kanyang misis. Sobrang saya niya. Hindi lang dahil makikita niya na ang kanyang babies, kundi maibabalik na rin sa normal ang lahat. Ang pagdating ng kambal nilang dalawa ni Jefferson ang nagpabago ng takbo ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Naging sentro ito ng pamilyang Arconde dahil walang araw na hindi kinukuha ng mag-asawa ang mga apo. Ito kasi ang nagpapangiti at nagpapaligaya sa dalawang matanda. Maging sila ni Jefferson na kahit sa simpleng ngiti lang din ng kanilang anak, napapangiti na silang dalawa. Sa araw na iyon, binyag ng kambal na talagang pinaghandaan nilang mag-asawa. 5 buwan pa lang ang malulusog nilang kambal. Siyempre, ninang ang best friend niyang si Wilma na ikakasal na rin sa boyfriend nito. Ninong din ang best friend ng kanyang asawa na si Ismael at ang kasintahan nitong si Laura na dati may gusto sa kanyang asawa. At siyempre, naroon din ang kanyang tiyo at tiya na talaga namang tuluyang nagbago.
Simula nang bigyan ng trabaho ni Jefferson ng kuya Ray niya at ang ama na nito ngayon ang nagbabiyahe ng tricycle. At kahit ganoon, naging maayos naman ang buhay ng mga ito. Ipinagpapasalamat niyang nagbago ang kanyang tito, katulad nga ng ipinangako sa kanilang mag-asawa. Kinalimutan na rin niya ang mga nangyari noon at totoong pinatawad niya na ang mga ito. Love, magpahinga na tayo. Aya sa kanya ni Jefferson. Wala nang bisita sa labas. Tanging sinama ng Selma na lang ang nasa labas at naglilinis ng mga kalat. Katuwang nito si Mang Tonyo. Tulog na ang kambal, kasama ng yaya sa kwarto. Mauna ka na, may pasok ka pa bukas. Anya kay Jefferson, balak pa niyang tulungan ng mag-asawa. Pero mapilit ito at sinabing hindi matutulog kapag wala siya sa tabi ng asawa. Noong nagbubuntis siya, ugali niyang magtampo kapag hindi nito tinatabihan at na-adapt pala yun ni Jefferson kaya natatawa na lang siya. Sa totoo lang, kapag naikukwento ng asawa niyang mga nararamdaman nito noong mga panahong naglilihi siya, natatawa na lamang si Elaine at napapasabing nagawa ba talaga niya iyon sa asawa. Dahil sa ngayon, si Jefferson ang gumagawa noon sa kanya. Kaya imbis na tulungan pa ang dalawang matanda sa labas, ipinagtabuyan na siyang matulog at samahan ng asawa dahil magmamarokolyo ito. Naglinis siya ng katawan at sabay silang humiga. Ngingiti-ngiti ang asawang may masamang binabalak pala sa kanya. Pagkahiga, mabilis siyang isiniksik sa katawan nito at sinunggaban ng maalab na halik ang kanyang mga labi at maingat na ibinaba lahat ng suot niya. Pero nang maalala ni Jefferson kung paanong naglihi si Elaine, natigilan ito at napatitig sa asawa. Bakit? Nabibiting tanong ng babae. Alam kong pagod ka. Magpahinga na tayo, love. I love you. Good night, sweetie. Kinintalan siya nito ng halik at ipinikit na ang mga mata. Nagtataka na lamang siya pero sa pagod, mabilis din namang nakatulog. 3 taon pa ang lumipas at tila kay bilis lumaki ng kanilang kambal ni Jefferson na halos hindi nila namalayan. Halos lumaki kasi sa lolo at lola ang dalawang kambal. Minsan nga, buong 1 linggong nasa mansyon ng mga Arconde. Hindi mapalagay ang dalawang matanda kapag hindi nakakasama ang mga apo. Tig-isa ng yaya ang kambal na sina Archer at Jimwell at may sariling driver at sasakyan na kung kailan gusto ng mag-asawang pauwi ng mansyon, madali lang makapagbabiyahe. Bilang iyon naman ang kaligayahan ng mga magulang ni Jefferson, hindi nila pinagkait ang kanilang anak. Pero kahit spoiled at lumaki ito sa lolo't lola, ay lumaking marespeto ang kambal at likas sa ugali ng pamilya na mababait tulad ng kanyang asawa. Namana ng 2 anak na lalaki ang ugali ng kanilang ama na mabait, mahaba ang pasensya at mapagkumbaba. Para kay Elaine, wala na siyang hahanapin pa sa magandang buhay na mayroon siya sa piling ng mahal na asawa. At dito nagtatapos ang love story ni na Jefferson at Elaine.